Yan. Tapos, ipa-file ko rin yung ilalim. So, more like etching yung ilalim. Yan. So, ginagasgasan ko lang siya. Pinapanipis ko din para hindi na ako mahirapan mag-blend later on. So, yung pinakamanipis na kaya nyo. Okay, now, kung ano yung shape ng kuko nung client nyo, ganun din dapat yung shape ng nail tip. So, if flat yung kuko niya, i-flat nyo rin yung nail tip para hindi kayo mahirapan. Oops. Okay? So, na-blend ko na siya. Ipa-file ko na yung buong tips para wala na akong ipa-file mamaya, hindi na ako mahihirapan. Okay. So, remove natin yung excess kasi nakakalimutan nyo ng mga nail tech. So, file ko lang yung ilalim and then up. Okay. So, now we're done with the prep yung tips natin. Okay. So, when you're done here, so make sure ko lang na malinis. So, pag okay na to, ang next step natin na pinapagawa ko sa students ko, dehydrator, primer. After ng dehydrator and primer, base. So, ang base ko, kung ano yung gel glue na gagamitin ko, yun yung magiging base ko. So, in this case, ang gamit ko is the Kucho. So, this is the Kucho Builder Gel. Kahit anong gusto nyong base, kahit anong gusto nyong glue pwede. So, maglalagay lang ako doon sa nail ko. Manipis lang. So, just make sure na covered niya yung buong nail. So, hindi siya kailangan makapal. Okay? Self-level and then cure muna. So, cure lang natin siya. So, tapos na tayo mag-prep. Naglagay na tayo ng dehydrator, primer, ngayon naman yung base. Talagang sa flash cure ko siya inano, no? Ito na. Ay, hindi ba kulo? Ah, what's that? Hey! Where did that come from? Ito na siya. May lumilipad. Yung student ko naman last week, puro Hungarian sausage naman yung kinain niya. Nag-Hungarian sausage siya. Tapos, nung naubos niya na, nag-order siya ulit ng Hungarian sausage. Sarap daw. Ayan. So, ngayon, yung inetch ko sa ilalim ng nail tip is the same size kung saan ko ididikit yung nail tip. Here. Okay? So, magkapare sila ng size. Kasi kung ano yung didikit ko sa kuko ko, dapat na naka-etch siya. Okay? Now, so yung movement ko ngayon is I will use the brush of my builder gel. Manipis na manipis lang. Pinaka-manipis na kaya nyo. Here. So, dun sa size mismo nung inetch nyo. Para hindi kayo malito. Now, lagay din kayo dito. Parang i-lock nyo siya. Para hindi kayo magka-problema sa sides. So, parang i-lock nyo siya. And then, maglagay kayo ng parang mga 1/5. Yan. Na glue. So, dun sa dulo, meron siyang glue. Okay? Now, yung movement ko, pag maglalagay ako ng tip, pag ganito. So, prepare nyo na yung flash cure nyo. Okay? Movement natin is from top going down. So, pag half tip kasi yung nilalagay natin, ang movement natin from below going inside. Pag soft gel extensions, galing sa taas, pababa. Okay? So, ilalagay ko na siya. Medyo may konting space. So, from the top,
like this, slowly going downwards. Just making sure na walang lalagpas sa ilalim, and then cure. So, check ko lang yung ilalim. So, kinure ko lang siya for 5 seconds and then chinek ko yung ilalim kasi just in case may dumikit dun sa skin sa ilalim, pwede pa natin siyang linisin. Now, check nyo kung diretso yung kuko within dun sa 5 seconds kasi pag hindi nyo siya chinek, tatabingin na yun forever pag tabingi yung application nyo. So, kailangan nyo siyang tignan ng ganito. Flash cure for 5 seconds and then tignan nyo siya ng diretso. Diretso ba yung kuko ng client ko or hindi? Okay? Kasi once na finull cure nyo na yan, wala na kayong magagawa, tabingi na yung kuko niya, kailangan yung ulitin. Okay? So, once na na-flash cure nyo na siya, full cure nyo na muna. Okay? Now, if ever may lagpas, pwede nyo siyang i-clean up muna. So, kung meron lang lumagpas na gel, clean up nyo lang siya. So, you may use your e-file. You may use your e-file also. So, careful lang. Ay, shucks. Ano pala yun? Yung peel it pala yung pina-file ko. I forgot. Now, once na nakabit nyo na siya, dapat pala careful ako. Yung peel it, yung tinatanggal ko. Meron nga pala tong peel it. Okay. So, after nun, pantay na natin siya ng application. I will use the same glue. So, ito pa rin yung gagamitin ko, guys. So, as you can see now, seamless na siya, guys. Hindi halatang may nail tip na nakalagay. So, I will use the same glue. So, yung builder gel ko, ito yung gel glue ko, ito yung base ko. Ngayon, ito yung magiging reinforcement layer ko. So, I will use the same gel. Ito yung gagamitin ko to seal yung extensions na nilalagay ko. So, ididikit ko lang siya muna and then apply. Okay? Check nyo ulit yung sides. Dapat seamless siya. Yung hindi halatang may nakadikit na nail tip. So, if needed, guys, pwede kayong gumamit ng brush to clean up yung sides if ever may mga hindi nalagyan. Okay? So, gamit kayo ng liner brush. So, kunwari lang naman. Para malinisan din yung sides or malagyan yung sides na walang nakalagay na gel. Wait, nasa inyo yung cleaner ko. Gagawan mo. Ako, sino gagawa? Sa sarili ko din. Hindi, pwede naman tayo sa ano. Pwede parang ano lang muna tayo ng self bago. Nag-clean up. Okay? Pero hindi naman gawa ko yung sarili ko. So, dapat seamless siya. So, once na na-happy na kayo dun sa nalagay nyo, hindi nyo na ako pinapansin. Doon pa lang kami ma'am sa ano. Wait lang, para tapos na, para wala na akong demo. Yan. Tapos na. So, ito yung ginamit kong base. After na to, polish application na. Pero, ayan o, malinis yung apply natin. Okay na? Gets na? Any questions here? Para papabayaan ko na kayo. Ay, yung ano
ma'am. Kasi siya medyo hirap siya dito sa ano. Ano? Siya po. Saan? Yung sa kanina nag-start tayo. Mm.